Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ang tapang ni Sara di ba? Sabi niya, sige, file kayo ng impeachment. Ganon yung datingan nila At maraming mga abogado na maghahanda para ipagtanggol siya once na mag-proceed na po yung impeachment trial dyan sa Senado, no? Pero, nabahag. Biglang naduwag. Anyari? Biglang tumakbo sa Korte Suprema. Kanina lang, ka-coffee. Tumakbo si Sara sa Korte Suprema at ipinatitigil itong impeachment proceedings. Hindi impeachment trial, Ang term nila dyan ay impeachment proceedings. Dahil labag daw po yan sa konstitusyon. Talaga nga naman, oo. At ang kanilang dahilan, hindi raw po pwede mag-file ng mga impeachment ng more than one sa loob ng isang taon. Ganun ba yun? Yun yung kanilang interpretasyon. Anyway, sige. Sumagot si Congresswoman Luistro dito. At binara agad itong basehan ni Inday Sara Duterte. Sige, dito muna tayo sa isa. Dito muna tayo sa kanyang petisyon dyan sa Korte Suprema, no? Ano yung kanyang dahilan? Akala ko ba kayang harapin? Akala ko ba matibay-tibay yung pinangahawakan nila? At naniniwala sila na hindi maku-convict yung si Inday Sara Duterte. Natakot itong mga to kasi sa oras, ka-coffee, na tumuntong na yan dyan sa Senado, and very confident itong miyembro ng prosecutions ng House of Representatives, very confident sila na maku-convict nila si Sara Duterte. May mga ebidensya sila Nakita na natin yung ilang ebidensya, no, na ipakita dyan sa Quadcom hearing, no. Once na sumalang yan dyan sa Senado at umusad yung impeachment trial na yan, dihado si Sara dyan Baka nga si Bato, makakumbinsi si Bato na bumoto, makakonvict si Sara. Kung totoo yung totoo at paninindigan ni Bato yung sinasabi niya na magiging impartial siya. Kasi matibay yung ebidensya. Pag nakita niya yung merit ng ebidensya, baka mabumoto siya na makakonvict. Kaya ayaw na nila, itong kampo ni Sara Duterte, ayaw na nilang humantong o umabot yan sa impeachment trial. Kasi kapag humantong yan sa impeachment trial, tiyak na tiyak, maku-convict yan si Sara Duterte. Kaya ang style nila ngayon, technicalities. Diba? Naghahanap sila ng butas ng technicalities para ipatigil ng Korte Suprema yung impeachment proceedings. Absuelto ang lola mo. Absuelto si Inday Sara Lustay Duterte. Wala na. Burado na. Yan ay kung papanigan sila ng Korte Suprema. Ako, very confident sa Korte Suprema na ang kanilang decision ay based on merit. Ba? Kumbaga wala pa ring hindi pa rin nata-tarnish o hindi pa rin nababahira ng lusak itong Korte Suprema. Pag sinabi mong Korte Suprema, hindi pa rin yan bias, no? Kung ano yung decision yan, ginagalang pa rin yan. Yun pa rin ang pagtingin natin sa Korte Suprema. Hindi yan nabibili, hindi yan nasusuhulan. Anyway, sige, basahin natin, ka-coffee itong i-final ni Sara Duterte. Republic of the Philippines, Supreme Court, Manila. Yan, ako na magbabasa kasi maliliit Sara Z. Duterte, in her capacity as the Vice President of the Philippines, siya po ang petitioner, versus House of Representatives of the Philippines, represented by Ferdinand Martin Romualdez, in his capacity as the Speaker of the House of Representatives. Respondent din dito si Reginald Velasco, in his capacity as the Secretary General of the House of Representatives. The Senate of the Philippines, represented by Francis G. Escudero, in his capacity as the President of the Senate. So, tatlo yung respondent dito, ka-coffee, na pinangalanan. Si Romualdez, si Velasco, at si Escudero. Sige. GR number 278353. Petition for certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. Ang naiintindihan lang natin dito, gusto nila agad-agad makapag-issue ng TRO. Kasi si Coco Pimentel, yung isang video natin, si Coco Pimentel, abogado yan, di ba? Sumulat na siya kay Senate President na agad-agad dinggin na yung impeachment na yan. Yung impeachment trial, simula na yan dyan sa Senado. Dahil mandato yan ng mga senador. Nakasaad sa ating konstitusyon. Siguro, kinabahan itong mga to. Hala, teka, mukhang magpo-proceed na yung trial. Hindi pwede yan. Pigilan natin yan. Hanapan natin ng technicalities. Ayan na, meron na. Gusto nila makapag-issue ng TRO ang Korte Suprema if ever, in anticipation na mag-proceed ng impeachment trial dyan sa Senado, mapigilan sa pamamagitan po ng TRO ng Korte Suprema. Ayaw talaga nila na umabot dyan sa trial. Kasi kapag umabot sa trial, naku po,
makikita ang dumi ni Inday Sara Duterte. Kapag pinabuksan ang kanya mga bank account, naku po, mabubulgar yung bilyones dyan. Naku po. Petitioner by counsel states, ayan, nature and purpose of the petition. Ito, may konting backgrounder dito. This is a petition under Rule 65 of the Rules of Court which seeks to, A, issue a writ of certiorari to nullify the fourth impeachment complaint filed by 215 members of the House of Representatives on February 5, 2025. O ito po yung tinatawag na fourth impeachment complaint. O, kaunting backgrounder. Kasi may mga nag-file ng impeachment, di ba? Impeachment complaints dyan sa House of Representatives. 4 po yan. Yung pinaka nag-develop dyan, yung inendorso ng House of Representatives, yung pang-4. Yan po yung may pirma na, yung 215, initially 215 ng mga mambabatas. Nadagdagan pa po yan dahil may mga nagpahabol Nag-express sila ng intent na pipirma na sila. Anyway, sige, 215 lang. Yan po yung pang-4. Gusto ni Sara Duterte na inalify ng Korte Suprema. I-declare na void yung fourth impeachment na yan. Na i-final ng 215 na mga mambabatas. Bakit? Ano yung kanyang dahilan? For violating Section 3.5 Article 11 of the Constitution. Wow! Nilabag daw po kasi yung saligang batas nitong 215 na to na pumirma at nag-endorso nitong impeachment complaint, which says that, and I quote, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year or 1 year bar. Ako, hindi ako abogado, alam niyo naman yan. Pero ito yung dahilan ni Sara na parang, ma'am, wala ka na bang ibang maisip na matibay-tibay? Ang nakaslagay dyan sa konstitusyon, and I quote, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Madam, unquote, may naganap na bang impeachment proceedings? Bago itong fourth complaint na yan? Anong ibig sabihin niya pala, kapag may nag-file pa lang, wala pang proceedings na nagaganap. Ang gusto niya mangyari, kapag may nag-file na isa, bawal na mag-file ng pangalawa, bawal mag-file ng pangatlo, pang-4, pang-5. Ano ka ba naman? Ano ka ba naman? Ano ba naman yung mga abogado na kapalibot dyan kay Sara? Ang tinutukoy sa saligang batas sa konstitusyon, malinaw na kinote mismo nila, no impeachment proceedings. Ang tinutukoy ay impeachment proceedings, hindi impeachment filing o complaint na isinampa. Mapipigilan mo ba sa dinami-dami ng tao sa Pilipinas? O kung may mag-file na isa, o mag-file ng pangalawa, i-void na agad. Kasi may nag-file na pangalawa. E paano kung tao nyo lang yung pangalawang nag-file? I-void na. Wala nang impeachment na magaganap within the year. Yan ang definition niya doon sa provision na yun ng konstitusyon. Madam, ang sinasabi dyan, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official for more than once within a period of 1 year. Wala pang nagaganap na impeachment proceedings. Maliban dito, sa fourth impeachment complaints na yan, na dininig na yan dyan sa House of Representatives. Ilang beses ba sila nagkaroon ng proceedings dyan? Isang beses pa lang. O, paano mo i-insist itong provision ng konstitusyon? Naku, madam, kuha ka ng abogado na magaling-galing. Ang babaw nito sobra. Number 2, sige, tingnan natin itong letter B. As a consequence, issue a writ of prohibition to enjoin the Senate of the Philippines from acting on the fourth impeachment complaint due to violation of 1 year bar under the aforementioned constitutional provision. So dapat daw hindi ituloy ng Senado itong impeachment trial nila o impeachment proceedings, depende sa definition nila dyan, dahil nga violate nitong fourth impeachment complaint na yan. Diyos mio, Marimar, anong pumasok sa kukote ni Sara dyan? At naisip niya yan. Madam! Kaya pasensya na sa mga DDS na nasasabihan na bobo si Sara. Kasi sa ginagawa nila
Nagiging ganun na nga ang nangyayari dyan. Abogado siya, pero bakit ganun? Yung kahit simpleng tao, ordinaryong tao, kahit hindi abogado, maiintindihan yun. Pero ipipilit nila ng ipipilit yung malabo para pumabor lang sa kanila. Pagtatawanan lang kayo yan. Oh, syempre si Madam, miyembro ng prosecution ng House of Representatives if ever mag-proceed na sa trial. Sabi niya, sabi sa balita ng One News, impeachment prosecutor Representative Jinky Luistro defended the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, arguing that the Supreme Court has no basis for issuing a temporary restraining order o TRO. Sa madaling sabi, kasi both sides siya, nabalansahin natin. Kanina yung side ni Sara, this time yung side ng prosecution nila Kong Luistro. Actually, pagharapin mo yan, no match si Sara Duterte dito kay Kong Luistro. Ang sinasabi niya, walang batayan, no basis yung term walang batayan ang Korte Suprema na mag-issue ng TRO na ipatigil yung impeachment proceedings na yan o if ever maganap yung impeachment trial dyan sa Senado. She said that the verification rule was properly followed, countering claims that the verification page was added after the complaint's filing. Itong 215 members of the House, they can truly attest na during the signing of the complaint, kasama na po ang verification page. Oh, bahala sila magpaliwanag niyan. Kung ipapatawag, malamang sa malamang, hihingi ng hihingi ng response ang Korte Suprema dito sa House of Representatives, sa opisina ni Velasco at ni Senate President Francis Escudero, bilang sila ang mga respondents dyan. Pero itong ini-insist dito ni Luistro, itong 215 members ng House, they can truly attest na during the signing of the complaint, kasama na po ang verification page. Sabi niya, Luistro also emphasized that the House members had thoroughly reviewed the 7 articles of impeachment, some of which had already been discussed in previous hearings. Kasi ang ina-assume kasi dito ng mga DDS, may mga nilaktawan daw pong proseso na hindi daw po dapat yan. Yan din, actually, nakaugat din yan doon sa mga isinampang reklamo kahapon ng Davao lawyers na yun nga raw, hindi raw po dumaan sa tamang proseso itong impeachment complaint o pagkaka-impeach ni Sara Duterte. Kaya punta sila ng Korte Suprema. She reassured that due process would be upheld in the impeachment trial with the Vice President being given the opportunity to respond and present evidence. So, yun naman pala. O, huwag kayong kabahan. Ang dami nyong abogado, di ba? O, si Digong, isa ata sa abogado dyan O, si Panalo, si Torion, si Delgra, o lahat yan. Ipasok mo lahat ng magagaling na abogado. Pagtulong-tulungan ninyo, 1,000 kayo, 10,000 kayong abogado. Kunin nyo na lahat and ipresenta ninyo dyan sa Senado ang inyong mga ebidensya. Yun lang yan Edi, absuelto si Sara. Diba? Yun lang yun. Bakit yung pipigilan itong impeachment? Ibig sabihin, naduduwag kayo. Natatakot kayo na mag-proceed sa trial yan dahil dihado kayo dyan. May lumabas pong dokumento. Last page ito ka-coffee. Mula sa GMA News ito. Ito. May dokumento na nagsisirculate online. Nakita rin natin ito nasa GMA. Dating Pangulong Rodrigo Duterte pumirma bilang abogado ng anak na si Vice President Sara Duterte sa petisyon nito sa Korte Suprema kaugnay sa kinakaharap na impeachment case. Ano siya dyan? Feeling ko parte ng legal counsel ito, ka-coffee, no? Ito po yung pirma ni Duterte, pangalan niya. Baka ano siya, baka parte siya ng legal team, no? Rodrigo Roa Duterte. Sabagay, baka kaya pa ni Digong o baka magaling bang abogado si Digong? Noong siya ay prosecutor pa, nakapagpanalo ba siya ng kaso? Kasi may narinig ako, walang naipanalo. Hindi ko alam hindi ko confirm. Wala naman tayong record Pero may nagsabi sa akin ano lang daw yan voca-voca lang daw yan ni Digong na, di ba sa kanya mga speech ako, prosecutor ako sa ganitong mahabang panahon. Pero may nagsabi sa akin, wala daw naipanalong kaso. Hindi ko alam hindi to sure Pag sabihin nyo, nag-fake news tayo. May nagsabi lang sa akin, pero hindi yan verified. Pwede nyo i-check, pero ako wala akong makita, no? Anyway, sige. Sabi niya kasi prosecutor siya. Yun nga lang ang tanong, nakapagpanalo ka ba ng kaso? Wala daw. Hindi ko alam hindi pa confirmed yan. Pero check na natin. Na ano tuloy ako na-bothered ako dun sa statement. Kasi may nagsabi sa akin, credible naman yung nagsabi. Digong prosecutor cases 1. Check nga natin, biglaan number of cases 1 by Rodrigo Duterte.
Ito, para totoo tayo. May panalo, di maganda. Kung wala, di wala. Di ba? Anyway, sige. Ito, nasa FOI. Pinag-uusapan na talaga ito, ka-coffee. Pinag-uusapan na to. Nasa Department of Justice, nasa DOJ, FOI. Basahin nga natin ito. Number of cases won by Rodrigo Duterte. Ito po i-publish noong January 11, 2022. Requested from DOJ by J. Magulyado noong January 11, 2022. Ang purpose ay para sa kanyang research. May nag-request Hi, I would like to ask how many cases... Teka, putol. Tinatanong niya how many cases daw po yun ay panalo ni Digong. May sagot. January 11, 2022. Dear Marie Jovi Pellegrino, greetings. Thank you for your request dated January 11, 2022, 10 a.m., 7 minutes under Executive Order number... Okay, ba't putol-putol to? Freedom of Information in the Executive Branch. Wait lang. Your request, you ask for number of cases won by Rodrigo Duterte. Response to your request. While our aim is to provide information whenever possible in this instance, this office does not have the information you are requesting. You may want to coordinate with the Supreme Court or SC of the Philippines, which has better jurisdiction over the said matter. Diyos mio! Department of Justice na ito, ka-coffee. Freedom of Information, foi.gov.ph. I-check nyo. Baka totoo nga yung sinabi sa atin na walang naipanalo kasi walang record ito ang response. While our aim is to provide information whenever possible, in this instance, this office does not have the information you are requesting. Sabagay, magkaiba naman yon, yung ibig sabihin ng wala at zero information, pero walang record. Asan na? Wala tayong makita. Anyway, baka nga walang naipanalo yan. Anyway, pwede naman nila i-claim ang kung ano-ano na yan. Good luck! Miyembro ng legal team si Digong kasi most likely I assume dahil ando doon siya, signatory siya, miyembro siya ng legal team. Ewan ko kung ano yung niya, personality niya doon sa reklamo, sa final nila. Good luck. Kung hindi naman pala nakapagpanalo ng kaso yan, paano ka matutulungan yan? Hanap-hanap ng mga batikal at mga medyo bigating abogado. O siya, sige, i-komento po ang inyong mga opinion. Ang inyong mga reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook ka-coffee, baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook page natin, Pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow yung mga nasa YouTube. Click lang po na subscribe dyan sa baba and hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. Ako'y pansamantala muna magpapaalam. Kita-kits ka-coffee sa ating susunod na videos. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.